Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Humigit kumulang 1,700 ang nakidalong mga bata sa pagdiriwang ng National Thanksgiving Day sa Malacanang sa panguna ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nitong weekend. Ang nasabing pagdiriwang ay ginanap din sa 250 lugar sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, layon ng pagdiriwang na ito na mas maipadama sa mga kabataan ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Nagbigay suporta ang LTFRB sa kampanya na iwas abuso sa mga kababaihan para sa ligtas na biyahe nito sa mga pampublikong sasakyan. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa pagsulong ng inklusibo at ligtas na komunidad para sa mga biyahero, ay buo ang suporta ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa 18-day Violence Against Women campaign. Sa pakikiisa ng LTFRB sa kampanya na may temang United for a Vow-Free Philippines, ay nais ito na siguraduhin ang seguridad ng mga kababaihan sa mga pampublikong sasakyan. Ito'y para protektahan sila sa anumang karasa na maaaring mangyari o maranasan sa kanilang biyahe. Sa pagsuporta ng ahensya sa Philippine Commission on Women o PCW ay binibigyan diin din dito ang karapatan ng mga kababaihan. Bukas naman ang linya ng LTFRB at tanggapan nito para tugunan ang anumang uri ng karasa na maaaring maranasan o masaksihan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Ang mga piloto at tripulante mula sa Australian Defence Force o ADF at Armed Forces of the Philippines o AFP ay nagsagawa ng matagumpay na cooperative air patrol sa West Philippine Sea kamakailan. Layunin ng AFP-ADF Maritime Cooperative Activity na palakasin ang alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Australia na nilagdaan noong Setyembre ni Australian Prime Minister Anthony Albanese at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro, Tito News Force. Sa ulo ng mga balita. Murang kuryente isinusulong sa pamamagitan ng nuclear energy. BFAR ipinamahagi ang fuel subsidy sa 151 mangingisda. PCG, hinimok ang mga tauhan na gawing kultura ang tamang paggamit ng public funds. AFP at Australian Defence Force nagsagawa ng joint air patrol sa West Philippine Sea. DFA, kumpiyansang makakalaya agad ang 17 Pilipinong hinostage ng Houthi rebels. Ticket prices para sa parating na concert ng Enhypen inilabas na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Hinikayat ni Philippine Coast Guard o PCG Commandant CG Admiral Ronnie Hilgavan ang mga tauhan ng organisasyon na gawing kultura ng PCG ang responsableng paggamit ng pampublikong pondo. Nangyari ito matapos sabihin ni Senador Sani Angara sa plenary session ng Senado nitong kamakailan na ang PCG ay isa sa 3 ahensya ng gobyerno na nakakuha ng highest ratings mula sa Commission on Audit. Ayon kay CG Admiral Gavan, ang responsableng paggamit ng mga pampublikong pondo ay dapat maging bahagi ng kultura ng PCG dahil ito ay katumbas ng serbisyo sa publiko para sa bawat Coast Guardian. Matapos ang kalunos-lunos na insidente ng pamamaril ng estudyante sa isang pamantasan sa Tuguegarao, tumungo ang kalihim ng Department of the Interior and Local Government na si Benhur Abalos upang siguraduhin ang hustisya sa panig ng biktima. Tunghayan ang balitang dala ni Jade Buhoy. Bilang pakikiisa sa pagkamit ng hustisya sa krimeng naganap sa St. Paul University, Tuguegarao,
Tumungo rito ang kalihim ng DILG o Department of the Interior and Local Government na si Benhur Abalos upang ipabatid ang kasiguraduhan sa pagresolba ng kaso. Binisita din ni Abalos ang biktima na si Althea Vivian Mendoza sa hospital na kanyang pinaglalagian habang ito'y nagpapainam ng kalagayan mula sa insidenteng naganap. Sa pagbisita ng kalihim, ipinabati dito sa pamilyang Mendoza pati na rin kay Althea na ipinag-utos na sa Philippine National Police ang kanilang kaligtasan at seguridad. Bukod pa riyan, nakipag-ugnayan na din ang DILG sa PCSO upang tumulong sa pinansyal na pangangailangan ukol sa mga bayarin sa ospital matapos ang operasyon ni Althea. Sa kasalukuyan, ang suspect sa nasabing krimen ay hinatulan na ng frustrated murder at paglabag sa Omnibus Election Code. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. May 1,302,271 individual na ang naapektuhan ng pag-ulan at baha na dulot ng shearline. Ito ay ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nasa 1,452 barangay na ang naapektuhan mula sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao at rehiyon ng Caraga. Sa kabuuang tala, umabot na sa higit na 80,000 mga individual ang nawala ng tirahan, kabilang ang mga residenteng nananatili sa mga evacuation centers sa mga apektadong rehiyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Murang kuryente isinusulong sa pamamagitan ng nuclear energy. BFAR ipinamahagi ang fuel subsidy sa 151 mangingisda. PCG hinimok ang mga tauhan na gawing kultura ang tamang paggamit ng public funds. AFP at Australian Defence Force nagsagawa ng joint air patrol sa West Philippine Sea. DFA kumpiyansang makakalaya agad ang 17 Pilipinong hinostage ng Houthi rebels. Ticket prices para sa parating na concert ng Enhypen inilabas na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nakitaan ng bahagyang pagtaas ng aktibidad ang Bulkang Kanlaon nitong ika-20 ng Nobyembre kung saan nakapagtala ng 15 volcotectonic na lindol. Sa datos ng PHIVOLCS, ang mga lindol na ito ay may saklaw na enerhiya mula local magnitude scale 1.4 hanggang 4.2. Naganap ang mapagyanig na ito sa lalim na 0 hanggang 2 kilometrong hilagang bahagi ng Kanlaon. Bagamat nananatili sa alert level 1 ang bulkan, maaaring maganap ang biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions dito. Siniguro ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na patuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng lindol. Danisa Lopez para sa karagdagang detalye. Matapos yanigi ng 6.8 magnitude na lindol ang probinsya ng Sarangani, ay tiniyak naman ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na patuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima. Sa isang pagpupulong na pinangunahan ng gobernador ng Sarangani na si Rogelio Pacquiao, inihayag ni Gatchalian na mayroong kasunduan kung saan patuloy pa rin ang pamamahagi ng mga food packs sa mga lokal na pamahalaan na kinakailangan ng matinding tulong. Nakatakda namang ibahagi ng ahensya sa susunod na taon ang tulong pinansyal sa pamamagitan ng Emergency Cash Transfer o ETC. Matatandaan ang lindol ay nagresulta sa pagkawala at pagkasira ng mga tirahan ng mga residente sa Mindanao. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network.
Ilang araw na lang at mag-uumpisa na ang National Jail Decongestion Summit ngayong taon na magaganap sa ika-6 at ika-7 ng Disyembre. Layunin ng summit na pag-usapan at matugunan ang lumalalang problema ng overcrowding sa mga piitan sa bansa. Aasahang dumalo ang mga pinagsama-samang stakeholder, eksperto at mga delegado mula sa sektor ng hustisya sa bansa kasama ang mga international partners upang magbuo ng mga komprehensibong estratehiya patungkol sa nasabing paksa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Murang kuryente isinusulong sa pamamagitan ng nuclear energy. BFAR ipinamahagi ang fuel subsidy sa 151 mangingisda. PCG hinimok ang mga tauhan na gawing kultura ang tamang paggamit ng public funds. AFP at Australian Defence Force nagsagawa ng joint air patrol sa West Philippine Sea. DFA kumpiyansang makakalaya agad ang 17 Pilipinong hinostage ng Houthi rebels. Ticket prices para sa parating na concert ng Enhypen inilabas na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.